Simula pagkabata ay paulit-ulit nang bumabalik sa isipan ko ang alaalang yan. Hindi ko alam kung panaginip lang ba o talagang nangyari ang lahat ng yan. Ang nakikita ko sa alaala ko ay si Tatay Mauricio. May sugat ang palad niya at pinatutulo ang dugo papunta sa bibig ko. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng mga alaalang to, pero katagalan ay inisip ko na lang na panaginip lang ang lahat ng yon. Ako nga pala si Diego at gusto kong ikwento sa inyo ang karanasan ko. Nangyari to sa isang liblib na lugar sa probinsya ng Aklan. Iniidolo ko mula pagkabata ang Tatay Mauricio ko. Mahusay kasi siyang albularyo at tumutulong sa mga kapuspalad. Nanggagamot siya ng libre at walang hinihinging kapalit. Palagi kami magkasama ni Tatay noon, pati sa pangunguha ng halamang gamot sa gubat. At ito ang dahilan kung bakit malapit kami sa isa't isa. Hindi ko nga akalain na ang magandang samahan namin ay mababahira ng hindi magandang alaala. Nang magbinata na ako, nagkaroon ako ng nobya. Maganda naman ang naging relasyon namin dahil parehas boto sa amin ang mga magulang namin. Hanggang dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Gabi nito at inihatid ko pa uwi si Dalia galing sa pamamasyal. Nang harangin kami ng isang lalaki. Malaki ang katawan nito at nakakatakot ang itsura niya. Namumula ang mga mata at matalim ang pagkakatitig sa amin. Kaya natakot si Dalia at kumapit na mahigpit sa braso ko. Pinilit ko namang maging matapang para sa kanya. Hingit na mas malaki sa akin ang lalaking to. Pero inisip ko na lang, kung sasaktan niya si Dalia ay hindi ako magdadalawang isip na labanan siya. Huwag kang maglala, Dalia. Dadaan muna siya sa ibabaw ng bangkay ko bago kanya masaktan. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makalapit na kami sa lalaki. Mas lalong nakakatakot to sa malapitan. Naglalaway at mukhang nauulol ang itsura niya. Hanggang humarang na to sa dadaanan namin. Manong, dadaan lang po kami. Ayaw po namin ng gulo. Isang malalim na pag-ungol lang ang tinugon ng lalaki. At pagkatapos ay hinawakan sa braso si Dalia at hinatak to. Nagpasigaw sa takot si Dalia. Dahilan para yakapin ko siya at tapikin ang kamay ng lalaki para maalis to. Manong, wala namang bastusan. Kahit lasing ka, papatulang kita. Ngumisi ang lalaki bago ako tinabig. Napakalakas niya dahil halos masubsob ako sa isang tulak lang niya. Pero hindi ako nagpatalo at mabilis akong bumangon. Itinulak ko rin ng malakas ang lalaki bago sinuntok sa mukha to. Pero napakatigas ng mukha niya dahil halos magtunugan ng mga buto ko sa daliri. Halika na, Dalia. Umalis na tayo rito. Bilis! Hinata ko si Dalia at patakbo kaming lumayo sa kanya. Ang ikinagulat ko lang, habang tumatakbo kami palayo, ay humarang na naman to sa dadaanan namin. Nagulat ako kung paano nangyari to. Kaya nilingon ko ang pinanggalingan namin at nang hilakbot ako dahil wala na doon ang lalaki. Nakapagtataka lang kung paano to kagad nakarating sa harapan namin. Nang ganun kabilis ang hindi man lang namin